Okay, ready na po ba kayo? Habang nagko-copy kayo, okay lang po yan. Okay, Essential Doctrines of the Church. Yan po yung tema natin, yung ang katuparan ng kaligtasan ng mga pinili. So meron siyang ginawa ang Panginoon, yung decree, diba? Ordain, naalala niyo yun? Diba? For knowledge ayon sa kanyang kaalaman, malalim na kaalaman. At kaya siya nag-elect. Kaya meron pang 4 na lessons na tayo nang ginamit na election, doctrines of election. At yung sumunod po, panlima po yung counsel, payo. At walang makapagpapayo sa kanya kundi siya lang, layunin niya po yan. At sumunod po, tinupad niya yung kaligtasan, predestination, itinaga niya tayo. Buwat pa man noong una, may nakatalaga na sa atin, buhay na walang hanggan. Hindi pa tayo sinisilang, tinalaga niya na yon. Hindi pa tayo pinapanganak, di ba? Tinalaga niya na yon. Panghuli, ay pang-anim, purpose, sabi niyo po, purpose. Layunin niya yon. At nangyayaring ito, layunin niya. Nagkano ka tayo, bakit ka nakapakinig na salita ng Panginoon? Layunin niya. Noong una pa man. Darating ang time, may mamamatay para sa atin at makikinig ka na mensahe patungkol sa Kanya. At sa panghuli na lesson natin, sa pang part 2 po yun, yung called, tinawag. Alam niyo po ba yung pagtawag sa atin, di namin tinawag ang mangaral eh. Tinawag na ang pangalan mo para iligtas, nakalista na sa aklat ng buhay. Inilagay na doon. Kung sinasabi natin tayo anak ng Diyos, may pangalan tayo sa Kanya. Amen. Di ba? Pagka magulang nga, di ba? Ano ipapangalan mo sa anak mo? Dahil magbubuntis sa asawa mo, di ba? Ikaw magpapangalan, di ba? Gayon din ng Ama. Pinangalanan na tayo. Hindi pa tayo sinisilang. Alam niya na etong pangalan mo. Amen. Na nakalista. Yun po yung pangalawang part. Yung una, elementary doctrines, naalala nyo? Di ba? Pagsisisi, di ba? Pananampalataya, pagtalikod sa mga kasalanan na mabubuting gawa, di ba? Pagpapatong ng kamay, yun po yung part 1. Part 2, ito po yung decree, ordain, purpose, di ba? Ito po yun. At ngayon naman, nasa pangatlong part na po tayo na pinag-aralan natin, yung katuparan o yung katuparan ng kaligtasan ng mga pinili. In Isaiah chapter 43, verse 11 to 13, nung nakaraan, si Brother Noy ang nagturo, ang tinuro niya, yung kahalili. Diba? Imbis na tayo maghirap, sino maghirap? Ang Panginoon. Imbis na tayo mamatay, sino namatay? Si Jesus Christ. An example po doon, si Abraham at ang kanyang anak. Hindi iyan ang magliligtas. Ako magbibigay ng tagapagligtas. Yun, anyo lamang po yun na may darating tagapagligtas. Dahil ang Ama magsusugo. Si Abraham, dinala niya anak niya para sa paghahandog, di po ba? Iyon po'y larawan dahil meron talagang tunay na Ama na magsusugo ng kanyang anak para mamatay para sa ating mga kasalanan. At nangyari po yun 2,000 years ago. At tawag po natin nakaraan doon, tinuro ni Nonoy, siya po yung kahalili, imbis na tayo. At perfect. Si Isaac, hindi po siya perfect. Si Jesus Christ ang perfect. Amen. Yun po yun. Pangatlawa po ito, lesson natin ngayon, Isaiah 43. Hindi po tayo alis po dyan. Ako, sa mga tuwid baga ako, ang Panginoon at liban sa akin, walang tagapagligtas. Siya po yan, ang Diyos po yan, at ang ating Panginoon. Ating Panginoong Jesus. Verse 12, ako'y nagpahayag, decree, ordain, at ako'y magliligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya't kayo ang aking mga saksi. Sabi ng Panginoon, ako ang Diyos. Verse 13, na magliligtas. O mula nagkaroon ng araw, o ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa at sinong pipigil. Pag sinabi niya, sinong pipigil? Kung sino iligtas niya, sinong pipigil? Sinong haharang? Kahit harangin, hindi mahaharang. Hindi mapipigilan ang pagkilos ng makapangyarihan Diyos sa mga pinili. Verse 13, tapos po yan. Okay, lesson 2, reconciliation. Sabi niyo po, reconciliation. Ang reconciliation, ito po ay sa isang salitang Tagalog, pagkakasundo. Kaya nga napakahalaga ng katuparan ng kaligtasan ng mga pinili, kailangan may magkasundo sa atin dahil ang Diyos ay galit sa tao.
Bakit? Makasalanan ng tao. Para mawala ang puot na yon, anong gagawin? Merong magkakasundo. Kaya sa susunod na aral natin yung propitiation eh. Diba? Sa susunod na pag-aaral natin. Kailangan may pangpalubag loob. Pero ngayon, dahil kailangan may magkasundo muna. Kasi ang Diyos at iisang Diyos sa tatlong persona nagkasundo-sundo na. Bago nag-decree. Isinakatuparan ito sa panahon ni Jesus Christ nung siya ay isinugo. Amen. Pero lahat ng bagay na ito'y laging present sa Diyos. Walang past, walang future. Laging present ang lahat ng pangyayari. Even sa future natin, present sa paningin ng Panginoon yon dahil siya'y makapangyarihan. Ang text po natin na ginamit, Greek word po yan, gagamitin natin dito, sa mga tuwid baga na ang Diyos ay si Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan. Nakita nyo? Meron pong sinasabi po dyan na reconciliation. Sa English po, ginamit po dyan reconciliation. Sa mga tuwid baga na ang Diyos kay Kristo sa isang Diyos, sa dalawang persona nag-uusap dito, at may tatlong persona po talaga, banal na Espiritu po, at sinasabi niya po rito dahil pinagkasundo. Kasi bakit? Nagkasundo yung Ama at ang Anak. Amen. Hello? At para tayo ipagkasundo sa Diyos, may gagawin yung Anak. May gagawin si Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ ang ating reconciliation. Kaya tayo nakareconcile sa Diyos dahil sa Kanya. Sa sanlibutan, pag sinabi sanlibutan, sa buong mundo, sa lahat ng kinapal dito na nabubuhay ngayon. Tayong mga merong kawangis niya. Makinig kayo, sabi niya sa Kanya rin na hindi binilang sa kanilang mga take note nyo po to, mamaya babanggitin po natin yan. At ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo, babanggitin po yan sa mga huli po yan. Ang gusto ko lang po, unahin po natin dyan yung reconciliation. Ngayon, in Hebrew word, pumunta po tayo kasi sa Isaiah chapter 43, verse 11 to 13, ipinakita po doon yung pagliligtas, di po ba? Pero sa Hebrew word, gagamitin po natin ito kasi mahalaga po ito. Ang Hebrew word ng reconciliation sa Hebrew ay kapar. Ang ibig sabihin, atonement. Sabihin niyo po, atonement. Pag sinabing atonement, itinubos o pagtubos. Pag sinabing atonement, pagbayad sala. Parang ito yung ginamit na ibinigay para tayo ay mapawalang sala. Ang ibig sabihin po niyan, atonement. Ang atonement, isang salita po yan, yung peace. Sabi niyo po, peace. Pag reconciliation, na pagbati na, di ba, naging nagkaayos na, hindi ba't merong kapayapaan? Di ba? Hindi nagalit yung both parties. Di ba? Di ba? Pero sino nagsimula? Ang Diyos. Amen. Kasi ang tao, kahit anong gawin, hindi niya kayang makipagkasundo sa Diyos. Kailangan merong magkakasundo sa Diyos. Sino? Si Jesus Christ na binanggit natin kanina. Kaya nga may atonement, pangbayad, tubos o pantubos sa atin. Si Jesus Christ po yun. Ang sabi po sa atonement ng peace, sa Hebrew word, kippur. Sabi niyo po, kippur. Yung atonement po yan, yung atonement, sa Hebrew word yan, kippur. To repay a debt and to purify. Ayan. Pag sinabing atonement, kasi merong mamamatay, di ba? Merong pagtigis ng dugo. Yung banal na dugo na pambayad. Kaya nga, ang kasunod niyan, pambayad muna, o inirepay yung ating mga pagkakautang, at sumunod diyan, purify. Yung purification. Yaan yung salitang yung atonement sa kippur. Yaan yung salita na bayaran tayo sa ating mga kasalanan, at higit sa lahat, maging malinis tayo sa harapan ng Panginoon. At kailan naman ang tao hindi kaya maging malinis kung walang nakipagkasundo sa atin, sa Diyos at sa atin. Sino? Si Jesus Christ, ang pinaka-perfect person. Amen. Tingnan po natin. Basa po tayo. Mahalaga po ito. Sa dalawa binanggit po dyan, atonement, peace and atonement. Babasahin po natin yan dahil gamit tayo ng Hebrew. In 2 Chronicles chapter 29, verse 24, matutunghayan po natin ang talatang ito na sinasabi,
at mga pinatay na mga saserdote, yung mga kambing o tupa, at sila'y nagsigawa ng isang handog dahil sa kasalanan. Handog, sabi niyo po handog. Ito po ginagawa nila para mapatawad sila sa kanilang kasalanan. Ito po sabi niya. At sa pamagitan ng dugo ng mga yaon sa ibabaw ng dambana upang, ano daw po? Itubos, mean to say, atonement. Inatone, itubos, o bayaran. Yung tupa ang ginawang pambayad. Siya yung namatay at yung dugo nun, yun yung nabubo. Diba? Yun yung namatay. Para itubos sa buong Israel. So sapagkat iniutos ng hari sa handog, ang susunugin sa handog dahil sa kasalanan, ay gagawin para sa buong Israel. Saan daw po? Sa kasalanan. One single sin na ibinigay ng tao, sapat iyon para mapunta sa impyerno. One single sin lang po Pero tayo, ang daming kasalanan, di ba? Marami tayong nagawa. Pero dahil merong nag-atone, merong namatay, pinagkasundo tayo sa Diyos dahil dito sa mamamatay. At ito'y larawan na ginagawang ito na darating na Kristo na parang tupa. Hello? Sinisimbolize po ito. Meron ba tayo dyan English? Meron yata tayo English dyan para maintindihan natin. Yung salitang repaid our debt. And purify, peace, atonement. Okay. Ayan. Hindi po, kapatid. Verse po tayo. 2 Chronicle chapter 29 verse 24. English version. Okay, wala po tayong English version. Mahalaga po kasi ito, 2 Chronicle chapter 29. Bubuksan ko po. 24. At mga pinatay ng mga saserdote, yun po ito, sa English po, and the priest killed them, and they made reconciliation. Sabi niyo po, reconciliation. Nagsigawa, pag sinabing nagsigawa, gumawa sila, nag-reconciliate na. Dahil pinagagawa ito ng Diyos sa Kanya, na ito ang dapat niyong gawin, ginawa nila yung pagkikipagkasundo. At ang ginamit ditong salita, makinig kayo, ito, mahalaga po ito, with their blood upon the altar and made an atonement. Ang ibig sabihin po ng reconciliation, mag-a-atone. Yun ang ibig sabihin niya. Meron pang bayad. Kaya kailangan yung magbibigay ng pagkipagkasundo, siya yung ia-atone. Magbabayad ng ating kasalanan. Amen. Kaya nga isang salita po dyan, itubos tayo. O bayaran tayo. O i-pay yung ating pagkakautang. At sumunod po, yun lamang po kapatid, sundan po natin ng Ezekiel chapter 45. Mahalaga po yun. At ginamit po isang salita kanina sa Hebrew, una sa salitang kapar, yung reconciliation, yung atonement, at pangalawa, yung peace. Tingnan po natin sa Hebrew word po yan na ginamit. Peace din po ang pinaggamitan ng reconciliation. Yun po yung epekto. Sabi niyo po, epekto. Ang epekto ng reconciliation, may atonement. At ang epekto nun, may peace, na sinasabi ko po kanina. 45 verse 15, at isang batang tupa sa kawan mula sa 200 na mula sa matabang pastulan na Israel na pinakahandog na harina, makinig kayo mabuti, kasi ito pinili sa kawan, kasi mangyayari sa future, sa kanilang lipi may lalabas na parang tupa, nakakatayin. Di po ba? Di ba? Ibig sabihin, pinakamainam yon na mabubuhay dito, si Jesus Christ sa bansang Israel, di ba? Siya po'y pinanganak, di ba, sa lipi ni Jesse. Di po ba? Kaya siya ay naging tagapagligtas. At doon kinuha ito. At sabi niya po rito, at pinakahandog na susunugin at pinakahandog tungkol sa kapayapaan. Ang reconciliation, ito'y patungkol sa kapayapaan. Saan? Sa Diyos at sa tao. Para ang Diyos tumingin sa tao na parang kaibigan niya talaga. Dahil merong reconciliation. Amen. Meron pong nagbayad sa ating mga kasalanan. Mahalaga po yon. Hindi ko na po tatapusin yan. Sapagkat yan po yung kapayapaan. Eto, sige, tuloy po natin. Upang ipantubos. Sabi niyo po, ipantubos.
sa kanila. Sino yung tupa na kinuha doon sa 200 mainam na di ba? Pinili. Sino pinili ngayon? Si Jesus Christ sa kawan na yon. Amen. At ang sinasabi niya, ipagtubos, i-atone. Saan? Sa Panginoon. Para tingnan ng Panginoon ng kanyang bayan na malinis, purify. At dahil may kapayapaan na. Dahil bakit? May namatay. Hayop pa lamang yan. Pero 2,000 years ago, may nangyari na po. Di po ba? Tuloy po natin sa Griego. Puntahan naman po natin yung Griego. Na ginamit nating talata kanina sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Ito po sa Griego, binanggit ni Pastor to kanina, sa Greek word ng reconciliation, katalage. Ayan. Katalage, definition, exchange or restoration to the divine favor, atonement. Alam niyo po ba ang salita nitong reconciliation, iisa po na ibig sabihin sa Hebrew? Atonement. Iisa po sila. Kaya very perfect ang pagkakagamit din ng salita ng Panginoon sa New Testament. Kasi iisa sila ng meaning. Kipur po yan sa Hebrew yung atonement. Pero dito, katalage sa Griego. At pinagkasundo ito na sinasalita sa isang salitang atonement o yung pangbayad, sala o pantubos sa sala natin. Siya yung reconciliation. Si Jesus Christ sa Ama at sa tao o sa Diyos at sa tao. At sinasabi niya po diyan yung salitang exchange. Sabi niyo pa exchange. Ibig sabihin, yung mismong Diyos ipinalit para tayo'y mapalapit sa Diyos. Parang ibig sabihin, kasi pag ang tao, ibig sabihin, walang pagpapalit na parang yung galit mawala. Hindi mo mawala yung pag ang tao. Kasi bakit? Laging galit ang Diyos doon sa makasalanan Sa nagkasala, di ba? Sa kasalanan ng tao, di ba? Kailangan perfect yung i-exchange. Na pantubos. Ipinalit sa mga hayop, sino? Sa larawan kasi yun, larawan talaga po yun, yung nangyari sa mga sa napatay na tupa para ihandog sa kasalanan. At ito na ang tunay na eksaktong, perpektong kapalit. Ang ibig sabihin, sino? Si Jesus Christ. Kung yan ng mga tupa o mga kambing na inihandog na pantubos o pang-aton ninyo, hindi na tinitignan ng Diyos yung kasalanan nyo, how much more meron nang namatay para sa atin. Yun po yung great exchange na meron pong nangyari. Pinalitan talaga yung mga una na kasunduan. Gawin nyo yan, kasunduan natin. Pag ginagawa nyo yung paghandog na yan, yung kasalanan nyo, hindi ko muna alalahanin. Pero naandun yung galit ng Diyos. Kasi magpapatuloy pa rin sila Hello? Pero ngayon, may namatay na, may tumubos na talaga ng perfectly, yung nakatalasakit ng buhay, sigurado na po yun. Magkamali man yan, hindi pa rin titignan ng Diyos ang pagkakamali mo. Ang titignan niya, yung nag-reconciliate sa atin. Amen. O sige po, palakpakan niyo si Lord. At yung isa pa po dyan, yung root word na ginamit po dyan, yung kata. Kasi ang ginamit yung katalage, sa umpisa pong salita yan, yung katalaso. Yung root word po niya katalaso. Pero itong kata, ito'y nagbibigay ng lakas o parang pinalalakas niya yung kahulugan. Sabi niyo pa kahulugan. Intensifier, ibig sabihin, yung plus alaso, yung kata, ginamit po yan para mas lalong palakihin, palakasin yung ibig sabihin o meaning nung salitang reconciliation. Mas lalo niyang pabigatin, ibig sabihin, mas pagyamanin pa ng salita. Yung isang salita rito, yung katalaso, yung change. Katalaso, literally means an exchange, pinalitan na, and then a profit from exchange. Sino yung lubos na nakinabang? Tayo, di ba? Meron tayong pakinabang sa ginawa ng Panginoon. At ano rin ang pakinabang sa Kanya? Makinig kayo mabuti. Ang pakinabang sa Diyos, nawin niya, alin? Yung mga pinili buwat pa man nung una. Kaya yung pagpalit, makinig kayo mabuti, both parties, yung pinili at yung pumili. Sino yung pumili? Ang Diyos. Di po ba? At yung pinili,
naging maayos. Naging maayos yung relasyon. Kaya nga, peace. Amen. Mahalaga po yan. At isa pong salita rin dito, meaningful po ito, from enmity to amity. Pag sinabing enmity, puot. Puot. Mula sa pagkapuot, dahil merong reconciliation, dahil puot ang Diyos, nagkaroon tayo ng pagkakalapit. Pag sinabing amity, pagkakalapit. Hindi ba sa pinag-aaral natin sa Ephesians, di ba? Dati kayo hindi bayan, ngayon bayan niya. Dahil kay Jesus, di ba? Dating walang Diyos, ngayon ay may Diyos. Dahil kanino? Kay Jesus Christ. Di ba? Dating walang walang pananampalataya, ngayon meron. Di ba? Ang tawag diyan, from enmity to amity, nagkaroon na ng pagkakalapit. Dating malayo, ngayon malapit na. Bakit? Dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ang salita po niyan, peaceful relations and harmony. Nagkaroon na yon dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga katuparan ng kaligtasan ng mga pinili dahil meron pong reconciliation sa salita ng Panginoon para tayo ay iligtas. Mahalaga po siya. Okay, tuloy po natin. God uses, makinig kayo, God uses the power of Christ's redemption to bring about reconciliation with the world na ating binasa kanina sa ating pinaka-text. 2 Corinthians chapter 5, verse 19. Sa mga tuwid baga na ang Diyos kay Kristo na ipinagkasundo, ginamit ng Diyos yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo na pangtubos o pagliligtas sa atin para magkaroon tayo ng tunay na reconciliation sa Diyos. Nabinasa natin kanina. Kaya ito, di ba, yung sanlibutan ipinagkasundo ni Kristo sa Diyos. Di po ba? Kaya nagkaroon tayo ng, nagkapalit na eh. Yung kapayapaan, nagkaroon na. Yung dating napuputan Diyos, nagkaroon na ng paglalapit dahil kay Jesus Christ. Okay? In 1 John chapter 5, verse 20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Kasi bakit? Siya yung ating reconciliation. Nag-reconcile sa atin sa Diyos. At ito'y sinasabi niya, at tayo nasa Kanya at totoo sa mga tuwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sino yung perpektong ipinalit dapat sana ay tayo? Yung tagapagligtas si Jesus Christ. Siya yung tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po ito katuparan ng kaligtasan ng mga pinili dahil kay Jesus Christ. Siya ang ating reconciliation. Okay, mahalaga po siya. Notice, may nilagay po ba ako dyan? In Christian theology, reconciliation is an element of salvation. Okay, hindi bilang mga sa kanyang kasalanan, okay? May notice po rin ako dito. Sabi, is an element of salvation that refers to the results of atonement. Dahil meron nagbayad sala sa atin, yung theology natin na reconciliation, ito'y elemento ng kaligtasan. Kaya nga sinasabi natin kinatuparan. Isinakatuparan ng Diyos ang layunin niyan tayong iligtas, tayong mga pinili, nung siya'y nagkatawang tao, na siya ang tunay na salitang ipinagkasundo tayo sa Diyos. Okay? Una, kapatid, lagay po natin yan. Tinupad ng Diyos ang salita niya. Unang point pa lang po tayo, dahil tatlo lang po ito. Tinupad ng Diyos ang salita niya, decree, ordain, for knowledge, election, counsel, predestination, purpose, call. Tinupad niya na po yan at ipinasinakatuparan sa buhay ng ating Panginoon. Verse 19b, 2 Corinthians chapter 5, verse 19 na sinasabi ko kanina, ngayon pupuntahan na po natin yung pinaka-context niya, yung pinaka-ubod na salitang ito. Sinasabi niya po dyan, ay pinagkasundo sa sanlibutan. Sino? Si Jesus Christ. Amen? Pangalawa, sa si na binanggit po dyan, na ang Diyos kay Kristo, yun yung nagkasundo muna.
Pangalawa, sa C, pinagkasundo ang tao sa kanya. Ayan po, sa sanlibutan. Okay, mahalaga po yan. Sa verse sumunod na sa talata pong yan, may pinapakita po diyang salita na hindi na ibinilang ang kanilang, hindi na kinounted. Kasi lahat ng kasalanan natin nakalista yun eh. Nung wala pa si Jesus Christ, hindi pa namamatay, nakalista yun. Although merong ginagawa ang Israel para matakpan, pero nakalista po yun. Nawala yung lista ng kasalanan nakabatay doon sa paglabag ng Israel, even tayo mga Hintil, may nakatala sa atin, natin sunod. In the mind, nakatatak po sa atin yon. In our conscience, alam natin, di natin mabuti ang kautusan, pero hindi natin magawa. Di po ba? Ngayon, ito'y hindi na ibinilang. Sabi niyo po, hindi na ibinilang. Hindi na ibinilang ang mga kanilang kasalanan. Bakit? Dahil kay Jesus Christ na nagbayad ng ating kasalanan. Atonement. In Romans chapter 4 verse 7 to 8, at sinabi, mapalad daw ang kanilang mga pagsalangsang ay, wow! Ang sarap, di ba? Ang sinasabi ba dito yung nakaraan mo lang? Hindi po. Pag sinabing ipinatawad, past tense. Pinatawad na. Nangyari na. Bakit? 2,000 years ago, sa plano pa lang nung una at may nangyari na, siguradong even magkamali ka pa, sold out na yon. Wala nang marka yon. Hindi na magkakaroon ng tatak ang kasalanan sa blood ni Jesus Christ na natigil sa krus ng Kalbaryo dahil isinama ka na doon. Amen. No, kahit gaano kalaking bahid na kasalanan, hindi kayang pantayan ang ginawa ni Jesus Christ bilang reconciliation natin sa Diyos. Amen. At ang sabi niya niyan, pinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay natakpan. Sino nagtakip? Pag nakatakip ba, may magbubuklat? Kahit bulat-latin ng Satanas yun, ni Devil yun, hindi niya kayang buklatin yun. Kasi bakit? Nakapinid na yun. Selyado na yun ng dugo ni Jesus Christ. Atonement. Amen. Sige po, palakpak mo si Lord. And verse 8, kaya yung salita kanina na 2 Corinthians chapter 9 verse 5 verse 19, ipinapakita hindi na binibilang kanilang pagkakasala. Bakit? Sa context na yon, meron ng reconciliation ang tao o yung sanlibutan kung sino magtiwala doon. Amen. Dahil magtitiwala siya, dahil pinili siya. Mahalaga po yun. And verse 8, mapalad ang tao na sa kanya hindi ibinilang ng Panginoon ang kasalanan. Hindi ibinilang, hindi ginuhit. Ang mga pinili, walang nakaguhit. Amen. Kahit single sin, wala na. Kahit nung nagawa mo pa nung una, at nagagawa mo patuloy, wala na po yun. Wala nang marka po yun. Hindi na ibinilang. Hindi na ipapato kasi pag nakabilang eh. Hello? Kailangan natin bayaran yun eh. Pero hindi. Kasi ang kasaysayan ng ginawa ng Panginoon bilang tagapamagitan natin sa Ama, naging ganap na. Amen? Napakasarap. Thank you, Lord. Purihin ka. In Psalms chapter 103, verse 12, gaano kalayo? Tingnan natin. Kung gaano kalayo ng silangan sa kanluran, gayon iniliyo niya ang mga, pag sinabing pagsalangsang, mabigat po ito. Alam mo na yung salita na matuwid, hindi mo ginawa. Sa Israel, alam nila yung kautusan, pero sinalangsang nila. Nilagay na sila ng Panginoon. Ito yung kautusan ni Moises. Hindi nyo nagawa. Ibig sabihin, dapat yun, mabigat yun, di ba? Pero bakit sinasabi niya rito, inilayo ang pagsalangsang? Ibig sabihin, inalis. Bakit? Dahil kay Jesus Christ. Verse 13. Yan lang po yun. Gayon inilayo niya ang pagsalangsang natin. Kung gaano kalayo, kausod po kasi yan, kung gaano silangan sa kanluran, di ba, ang hilaga, di ba, ganong kalayo inilayo ng Diyos yung ating mga kasalanan. Kaya siya wala nang matanaw, wala nang makita. At even sa atin, makinig kayo mabuti, even tayo mga mananampalataya, minsan ito ginagamit ni Satan sa atin. O di ba, nagkamali ka? Balikan mo ang Panginoon.
may atonement, lalakas ka. Prone pa rin tayo magkamali. Pero susunod, wag na. Di ba? Kaya nga hindi na binibilang inilalayo na tayo doon kung gaano kalayo. Ibig sabihin, kahit ang Diyos, inilayo niya, sino magpapaalala? Satan lang magpapaalala sa atin yun Ang Panginoon nga, nilimot niya na Diba? Dahil sa ginawa ng Panginoon Diba? Yun ang kagandahan. Tuloy po natin, truth po, reconciliation is the end of the estrangement. Yung pagkakasundo daw, di ba, may kapayapaan, atonement po, di ba? May nagbayad na at may kapayapaan. Ito po daw yung katapusan ng pagkakalayo. Estrangement. Ibig sabihin, yung dating malayo, lumapit na, sinasabi ko po kanina. Ano po yung naging cause? Ano po yung naging dahilan? Bakit nalayo ang tao sa Diyos? In Isaiah chapter 59 verse 2, ano nagpalayo sa atin? Sa Diyos? Ang kasamaan o kasalanan. Di ba nalayo? Ngayong malapit na, wala na tayong kasalanan pala. Kasi bakit? Si Jesus Christ kasi, ang atonement, ang peace natin, ang nagbayad ng kasalanan natin sa Ama. Amen. At sabi niya, at inyong kasalanan na siyang nagpakubli ng kanyang, kaya nga ang Panginoon, ang Diyos hindi na nakatingin sa atin, di ba? Yan ang cause kasalanan Kaya nga ang remedy, si Jesus Christ. Siya yung solusyon sa mabigat na kasalanan ng tao. Na kaya ang Diyos ay ikinukubli ang muka sa tao. Ayaw niya kasi tayong tignan. Pero ngayon, kaiga-igaya niya tayong tignan. Dahil kay Jesus Christ. Amen. At ang sabi niya, upang siya'y huwag makinig. Ang kasalanan, kaya ang Diyos pala hindi nakikinig. Kahit anong dalangin ng tao, dahil sa kasalanan. Pero ngayon, lagi tayong papakinggan. Bakit? Dahil kay Jesus Christ. Amen? Mahalaga po siya. Okay. May nilagay po ako dito. Hindi ko po yan nilagay dyan. Meron pong chronology ng reconciliation, Old Testament and New Testament. Nung unang panahon sa Genesis, yung Diyos at ang tao may fellowship. Diba? Hindi pa sila nagkakasala, diba? Diba? Naglagay ang Diyos ng utos sa kanya, pero hindi pa siya nagkakasala, pero nandun yung intimate relationship. Paano? Mismong harap-harapan, kausap ni Adan ang Diyos. Take note ito po yung reconciliation ito dito nagsimula sa Genesis. Nung ang tao ay magkasala, ano nangyari? Nagkalayo. Sino unang nakaramdam ng pagdalayo? Tao. Kasi nalbulag na siya di ba? Di ba? Anong ginawa niya? Nagtago siya sa Diyos di ba? Sino unang lumayo? Ang tao. Pagtago siya, nagtakip sila ng mga damit nila ng di ba? Kinausap pa nga sila, nasaan kayo, di ba? Nagtatago sila saan? Sa kasalanan. Di ba? Nagkamali sila. Kaya nga dito, may reconciliation. Gusto makipag-ugnayan ang Diyos sa tao kahit sila nagkasala. Pero for the meantime, dahil nagkasala, madumi na ang tao, anong ginawa sa kanila? Inilabas sa Garden of Eden. Naglagay doon ng espada na para hindi makapasok. Nagbakod po doon. Di po ba? Doon nagsimula ang paglayo. Pero una pa lamang, meron talagang peace, relationship, pero walang atonement. Di ba? Kasi wala pang kasalanan Pero dumating lang ang reconciliation, atonement, nung pinangakuan sila ng sa iyong paa, yuyurakan mo ang ahas, at yung ahas, yung binhi, sabi niya, sa iyong binhi, yuyurakan ng ulo yung ahas, ng sakong mo, at ikaw ahas, natutuklaw saan? Sa sakong ng lahi ng babaeng ito. Si Jesus Christ po yun, mamamatay. Di po ba? Meron na pong pangakong reconciliation at natupad noong 2,000 years ago. Ngayon, saan nangyari? Sa krus ng Kalbaryo, kaya nga ito chronology, pagkakasunod-sunod. Ginawa ko lang Old Testament and New Testament, na tinutungayan natin New Testament sa ngayon. Nung nagkalayo na, nung sa krus ng kamatayan na sinabi ni Jesus Christ, anong sinabi niya? It is finished. Bakit? Yung sinabi niya nung unang, mga nauna pa, sa 7 last word, Father, forgave them, for they did not know what they're doing. Patawarin niyo si Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa.
reconciliation. Amen? Dahil kay Jesus Christ, nagkaroon ng kapayapaan ang tao sa Diyos. Amen? Kaya nga sinabi niyang, it is finished. Pinatawad ko na yung mga pinilin mo buhat pa man nung una. So wala na ang galit ng Diyos, kundi tayo na ay nagkalapit sa Diyos. Dahil kay Jesus Christ. Amen. Ephesians chapter 2 verse 13 to 17. Okay. Meron po tayo dyan. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalayo, ay nalapit sa dugo, atonement, na tinubos, na pantubos sa atin, ni Kristo. Verse 14, sapagkat siya ay ating, ano po yung ginangyari nung ibinigay ng Panginoon kanyang buhay, nagkaroon ng kapayapaan, atonement, pagtubos muna, at nagkaroon ng kapayapaan, na kanya pinag-isa ang dalawa, giniba ang padan na sa gitna ng pagkakahiwalay. Although ito, nagsisignificance sa mga Hudyo, sa Israel, at saka tayo mga Hintil. Pero dahil kay Jesus Christ, naging isa tayong anak ng Diyos. Yun po pinagsasalarawan dito. Kaya dapat tayo nagkakaisa. Pero dahil pinag-isa tayo ng layunin ng Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo. Verse 15. Na inali sa pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman, nakamatay ni Jesus Christ. Kahit kautusan na may mga batas sa Israel at ang palatuntunan, upang ang dalawa ay lalangin sa kanyang sarili na isang taong bago. Wow! Sa ganito ay ginawa ang kapayapaan kay Jesus Christ po yun sa naunang verse po natin. Verse 16, at upang pagkasunduin silang dalawa. Reconciliation. Nagkaroon ng reconciliation na hindi na magkakagalit. Pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan ng Diyos, katawan sa Diyos, sa pamamagitan ng krus. Pinakita kanina yung relationship, Old Testament, maayos, nagkasala, pero sa New Testament, nung dumating ang Panginoon, ang nangyari, yung dating nagkaroon ng enmity, ngayon na ay nagkaroon ng amity. Nagkalapit na po sila. Nasa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Ibig sabihin, dinurog na ng ginawa ni Jesus Christ yung galit na dapat nasa sa atin. Amen. Winasak na ni Jesus Christ. 17. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa Diyos at sa tao. Dapat na tinuturo natin sa mga tao, dapat sila pinagkakasundo natin. Nababanggitin ko mamaya pala yan. At yung nalayo, at ang kapayapaan sa nangalalapit. Sino yan? Yung nalalapit sila, mga Hudyo. Dapat alam nila yan. Tapos tayo mga malalayo, kapayapaan din sa atin. Dahil tayo, wala naman talagang, hindi naman galing sa atin tagapagligtas sa kanila, di ba? Sa kanilang lahi, di ba? Dahil sa ginawa ng Panginoon, naalis na yung pagkakaalit. Amen. Tuloy po natin. Pangalawa, una, tinupad ng Diyos ang salita niya. Pangalawa, ang ipinagkasundo sa kanya ay iharap na walang dungis o kapintasan sa harapan niya. Wow, ang sarap. Di ba kanina binanggit yung atonement? Ano ang meaning na atonement? Yung kippur sa Hebrew. Ito po yung pagbabayad to repay our debt. Di ba? And to purify. Di ba? Pag sinabing ang atonement, ito yung nagsisignificance, pag ikaw ay inatone na, ikay napakalinis na, dalisay ka na. Amen. Positionally, but experientially, kailangan mong matutunan. Hello? Position to Yung position ng ating kabanalan na kay Kristo Pero tayo may ginagawa ang Holy Spirit sa atin na sanctification. Di ba? Yun yung, hindi ko pa tuturo yun, sa susunod pa siguro. Pero sinabi ko lang po yun para maintindihan natin, positionally, tayo ay napakalinis na dahil kay Jesus Christ. Amen. Position po yun. Ibig sabihin, kahit anong korte pa ang lalaban sa atin, wala nang lalaban pa kasi sobrang linis natin dahil kay Jesus Christ. At ang sabi po dito, ipinagkasundo sa kanya sa harap na walang, yung ipinagkasundo niya, ay iyaharap na walang dungis kapintasan sa harapan niya. Sino to? Ang iglesia. Yung kippur, yung purity, atonement po yun. In Colossians chapter 1, verse 17 to 22, at siya nung una, at siya ay
una sa lahat ng mga bagay, si Jesus Christ. At lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya, si Jesus Christ po yan. Verse 18, unti-unti natin. At siya ang ulo ng katawan, si Jesus Christ ang ulo ng iglesia, sa mga tuwidbaga ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang ang lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Yung ginamit ng Diyos Ama, si Jesus Christ sinugo, para gamitin yung power of redemption ng kanyang atonement sa mga pinili. Yan po yung sinasabi ko kanina. And verse 19, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan kay Jesus Christ sa Kanya. Verse 20, na sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin, sa pamamagitan ni Jesus Christ, pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay o lahat ng pangyayari na pinasya niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sino nagpasya na mag-redeem sa atin? Si Jesus Christ. Kasi nagkasundo na yung tatlong persona di ba? Para pagkasunduin ang Diyos sa sanlibutan, di ba? At ito ang nangyari sa krus ng Kalbaryo, yung dugo niya, ito yung naging paipagkasundo niya sa Ama at tayo maipagkasundo niya sa Diyos. At ang sabi niya diyan, na pinayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Nakita niyo yung pinayapa? Hello? Peace. Gamit po diyan, ginawang kapayapaan yung kamatayan niya. So, may pagkakasundo, pinagkasundo tayo, at yung salitang atonement, dahil sa ginawa ng dugo ni Jesus Christ, nagkaroon tayo ng kapayapaan. At sinabi niya rito, sa pamamagitan niya, sinabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa kalangitan, tingnan niyo po nagawa ng dugo ng Panginoon, kamatayan niya, even sa heaven and even sa lupa, at even sa lahat, na nasa ilalim ng lupa, darating ang time, bubuhay niya yung kanya dyan. Hello? Yan po sinasabi po dyan. Pagkasunduin niya lahat ng mga namatay, na nasa kanya, nagtiwala sa kanya, even sa mga Old Testament, iyon po ay naipagkasundo niya na. Hindi pa siya dumarating, pero merong mga Old Testament people naman na namatay, na nagtiwala sa kanya, at yun din ay pinagkasundo niya. 21. At kayo, na nakaraang panahon ay nangahiwalay, mga buhay po ito, na nakahiwalay sa mga kaaway ng iyong pag-iisip, na inyong mga gawang masama. Verse 22, eto maganda, kahit na kayo gumawa ng masama, kahit na kayo malayo, kahit na kayo ay wala talagang kabuhay-buhay, dahil ang Diyos ay buhay, at sa Kanya umaalalay, siya yung umaalalay sa lahat ng tao, gayon may pinagkasundo niya. Wow! Pinagkasundo niya ngayon sa katawan ng Kanyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y, pakibasa po, ang iglesia po yan. Wow! Hallelujah! Praise the Lord! Dakila ang ginawa ng Panginoon. Sige po, palakpakan niyo si Lord. Pero mo, ipinagkasundo niya tayo sa pamamagitan ng kanyang katawan, laman na namatay sa krus, at pagtigis ng kanyang dugo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, upang tayo iharap ng mga banal, walang dungis, at walang kapintasan sa harapan niya. Why? Reconciliation. Amen. Sa Panginoong Yesus ang dakilang papuri. Amen. At sinabi niya po dito, Ephesians 5:26-27, upang kanyang pabanalin ito, nililis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, Word of God. 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. Iharap tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na ating pinag-aaralan, nilalakaran, sinasakatuparan, sinisikap, ipamuhay. Ito po yung kaluwalhatian. Ano yon? Na walang dungis o kulubot anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Biruin mo, nararapat sa Kanya. Ang babae kakasal, yung church tayo, nararapat tayo sa Panginoon. Bakit tayo nararapat sa Kanya?
Bakit tayo nararapat sa Panginoon na siya ay dakilat, walang kapintasan? Kasi nga po siya yung tumubos sa atin eh. Amen? Siya yung nag-atone sa atin eh. Amen? Siya yung nagkaroon ng pagkakasundo sa atin eh. Sa Diyos eh. Kaya iyarap tayo sa kanyang Ama na dalisay. Amen po ba? Pangatlo at banghuli, extend lang ako ng konti kapatid ha. Ito'y biyayang, pakibasa po. Matatamo. Totoo lang, makinig kayo. Usapang reality. Pag-uusapan natin. Perfecto na ba tayo? Di ba nagkukulang pa tayo? Pero kaya nilagay ko dyan, matatamo. Positionally, natamo na natin, pero experientially, dahil bubuhay pa tayo, pwede pa tayo magkulang, pero matatamo pa rin natin. Amen? Ito'y malaking, hindi imposible. Ito'y posible mangyari sa mga pinili. Ang imposible, yung mga hindi pinili, kailanman, kahit anong simba niyan, kahit anong load niyan, hindi po yan magkakaroon ng kalinisan. Karumal-dumal yan sa Diyos. Tingnan niyo po yung Matthew chapter 25. Di ba, meron po doon yung may ilawan. Dumating ang Panginoon, di ba? Sino yung nagsisignificance doon na langis na naubos at yung langis na nagpatuloy? Yung 10 dalaga, di ba? Wise and foolish. Ang wise na sinasabi niyo, alam niyo po kung sino yung wise na sinasabi niyo? Yung 5 wise, yung mga iglesia ng Diyos na tunay. Yung tinubos talaga ni Jesus Christ. Yung hindi tinubos, sila maghahanap ng liwanag. Church po rin ito, pero false church po ito. Yung nagsisignificance yun. Ang true church, hindi mauubos yung langis. Bakit? Si Lord ang nagsusustain. Kasi siya yung nagtapos para sa atin. Amen. Kaya ito tayo mga matatamo natin to, sigurado po ito. Kaya dapat kumbinsido tayo sa aral na ito. Amen. Malakas ang loob natin. Diba? Bakit? Alam natin hindi patapos ang Diyos sa atin. Amen. Ito'y biyayang matatamo sa Diyos ng mga pinili. Romans 5:8. Romans 5:8-11. Last na po ito. Sa verse 11 kasi pinakamaganda dyan, pero umpisa natin mula sa 8. Datapot pinagtatagubilin ng Diyos na sa kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Verse 9. Ganda po yun ha. Note nyo po yun sa isip. Lubha pa nga ngayong inaring ganap, sabi nyo po, inaring ganap. Sa pamagitan ng kanyang dugo o atonement, ay nangaligtas tayo saan? Sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Reconciliation, atonement, nakalagay po dyan, verse 10. Sapagkat kung ano tayo'y noong tayo'y mga kaaway, ay kaaway tayo, di ba? Pinakipagkasundo tayo sa Diyos. Inulit na naman po sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa nga ngayon, nagkasundo na, nangyari na, tapos na, ay mangaligtas tayo sa kanyang buhay. Ibig sabihin, possible at ito'y hindi imposible. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Verse 11, kaya ito'y matatamo eh. At hindi lamang gayon, kundi tayo nagagalak naman sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, nasa pamagitan niya'y di ba? Yung salita kanina na ito'y biyayang tinamo sa Diyos sa ating mga pinili. Bakit? Ito'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo, nangyari na eh. Di ba? Kaya hindi na imposible maging walang dungis tayo, walang kapintasan tayo. Bakit? Siguradong matatamo ito. Ito'y biyaya. Kung wala si Jesus Christ, walang biyaya. Kung walang kamatayan, walang paglilinis. Amen? Hindi tayo purify sa harapan ng Diyos. Dahil nga meron nagkasundo, sigurado po tayong matatamo ito. Amen. Tuloy po natin, verse 11. Yan po yung isang salita po dyan. Yung sa pamamagitan tinamo natin ngayon ang pagkakasundo.
kasundo. Amen. Basahin ulit natin for the last time. Go. Yes. Si Jesus Christ sa pamamagitan niya, tinamo natin ito. Conclusion, ang lahat ay biyaya ng Diyos. Wala tayong ipagmamayabang. Kung pinili tayo ng Panginoon, magpasalamat tayo. Huwag natin ipagyabang sa iba. Kami pinili eh. Yung church namin pinili eh. Huwag tayong magyabang. Biyaya, i-share natin sa kanila ang salita ng Panginoon na merong pakipagkasunduan Diyos na ginamit si Jesus Christ. Amen? Kahit may alam na tayo sa Bible na tayo mga ganto-ganto na, ibig sabihin magpakumbaba tayo, mag-share tayo ng mabuti sa kapwa. Huwag natin sabihin, pag hindi ka pinili, yari ka. Huwag muna natin ituro, hindi pa nila alam yun eh. Ituro natin yung pananampalataya, pagsisisi. Yung elementary doctrines. Matutunghayan din nila yan. Amen? Baka mamaya nangaral nga tayo, inumpisa mo sa mga pinili. Yari na, hindi nila maintindihan yan. Nang Diyos pala namimili, kaya mabigat sa kanila yan. Sa inyo na yan. Diba? Kasabi pa sa atin. Kaya dapat, ang lahat ay biyaya, ibigay natin ito na may biyaya, walang katulan. Amen? Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, biyaya po yun, regalo po yan. At ito'y hindi sa iyong sarili, ang pananampalataya, hindi sa atin, kundi regalo po yan. Ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng gawa, minsan nagpapaligsahan, diba? Hindi kayo ligtas niyan. Sabi niya, upang ang sino man ay huwag magmapuri, verse 10, na binanggit ko kanina, sapagkat tayo'y kanyang gawa. Wow! Masterpiece. Kay gaya tayong ginawa ng Diyos. At nilalang dahil kay Jesus Christ. Hindi tayo nilalang para ipagyabang natin tayong magagaling. Ipagyabang natin si Jesus Christ. Nilalang kasi tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa na siya ng ating lalakaran. Ito po ang huli kong habilin sa inyo bilang isang iglesia ng Diyos na buhay. Nawa, maging daan tayo ng pakipagkasundo sa tao at sa Diyos. Alam na natin ang katotohanan. Dapat maging daan din tayo paano tayo mag-share. Ilapit natin sila sa Diyos. Huwag natin silang ilayo sa Diyos. Kasi pag puro tayo turo, kasalanan mo, ganto ka. Inilalayo mo sila sa Diyos. Pero kung sabihin mo, nahahabag ang Diyos sa bawat isa sa atin, sinasama mo sarili mo. Huwag tayo magutol. Hindi ka tulad di ba nangangaral dyan, magsisi na kayo. Di ba? Puro sila ganun. Kayo lapastangan, totoo po yun, nasa Bible naman yung iba dun eh. Pero dapat sabihin, ang Diyos ay maawain. Binigay niya ang kanyang buktong na anak para ang sinusumampalataya ay hindi mapahamak. Bakit? Nakipagkasundo na sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? Dapat meron tayong biyayang magturo sa kapwa. May nakita ko, sunugin niyo yung mga rebulto. Patay na. Paano nila, hindi pa nga nila naiintindihan salita ng Panginoon eh. Nag-Bible study ka, pinasira mo yung imahin nila. Di ba? Ang hirap eh. Di ba? Nakasuhan pa, meron nakasuhan niya na pastor eh. Di ba? Pinagtitira yung rebulto, dapat ang tirahin niya yung mga yung masamang gawa. Di ba? Ang mahal-mahal ang bili doon eh. 100,000 pa tayo ni. Pitong malalaking rebulto eh. Di nawala na yung pananam niya, talim niya sa pangangaral. Basa po tayo. 2 Corinthians chapter 5, balikan ko po ito, yung context. Dito ko po tatapusin. Maging daan tayo na pagsasundo sa Diyos at sa tao. Datapwat ang lahat ng mga bagay, kasi 19 kanina, di ba? Ngayon 18 and 20 pupuntahan natin. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo. Take note. At ito po ang sinasabi ko. At ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo.
Alam niyo po, tayo nangangaral, dapat tayo yung nagmi-minister tayo na makipagkasundo natin yung tao sa Diyos. Amin po ba? 19. Yung text po natin kanina. Sa mga tuwid baga na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi binilan sa kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Makinig kayo. Ngayon, ipinagkatiwala sa atin ito. Makinig kayo ha. Tayo, narinig natin, napakinggan natin, dapat mapagkatiwalaan din tayo, ipagkasundo natin sila sa Diyos. Amen? Meron na po tayong responsibilidad. Amen? Maging daan na tayo nawa para tayo, ang tao, malapit sa Diyos. Sa papanong paraan, ituro natin si Jesus Christ. Ang tunay na nagkasundo sa atin sa Diyos at sa Ama. Pero gamitin tayong vessel para tayo daanan ng biyayang ito para ipahayag sa iba. Verse 20. Last na po ito. Ay salamat, kakain na kami. Okay. Kami nga ay sugo sa pangalan ni Kristo. Pastor, sila lang po yan, di tayo kasali dyan. May alam ka na eh. Hello? Pag nakarinig ka, meron ka ng responsibilidad. Hello? Hello? Ang sabi rito, hindi naman talaga lahat nagapangaral. Tawagin niyo po yung mga elders dito. Kung may kakilala po kayong pwede sharean. Sabi niya na waring namamanhik sa Diyos sa pamamagitan namin. Take note, kayo. Sabi niyo po kayo. Ito'y tagubilin na sinasabi, kayo pinamamanhikan namin, sabi niya, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo. Pakibasa yung muli. Yes. Ano ibig po sabihin dyan? Una, lumapit magbalik loob kayo sa Diyos. Pangalawa, ang ibig sabihin ng text na yan, kayo rin naman magamit na makipagkasundo sa Diyos at sa tao. Kasi alam nyo na eh. Amen? Unang bahagi, ang sinasabi diyan, magbalik loob kayo sa Diyos o makipagkasundo kayo sa Diyos. Ngayong alam nyo na, alangan naman din nyo sasabihin yung kayo'y payapa na. Hello? Wala man lamang kayong testimony na ang Panginoon pala ang ating reconciliation. Si Jesus Christ. Tinupad niya na yung pangako niyang kaligtasan sa mga tao. Amen? Kaya tayo ay may responsibilidad ng sabihin ito sa kapwa-tao natin. Kasi pag hindi, isang salita, hindi tayo kapwa. Kaya nga, pakikipagkapwa. Alam nyo ba ang tunay na Kristiyano? Nakikipagkapwa-tao. Pero lumalayo sa mga ginagawa ng mahasama. Amen? Sa Diyos po ang papuri. Salamat po.